title po niya is Living Wisely According to the Book of James. Yan. So Book of James po ang pag-aaralan natin. Yung ibang tao po, ang sinasabi nila, ang Book of James ay Proverbs of the New Testament. Bakit? Napaka-practical nito. Marami itong itinuturong wisdom at saka parang kapag binasa mo siya, parang kang nagbabasa ng Proverbs. No? Tuturuan ka nito kung paano talaga mapapatunayan yung iyong pananampalataya. How can we really prove that our faith in God is real? Pero bago tayo dumive sa scripture, ano muna ang mga bagay na kailangan ng patunay? Sino dito niligawan na? Somebody courted you. Siyempre po yung mga may asawa. Bigla na lang ho ba kayong nagkaasawa? Siyempre kung may asawa kayo, niligawan kayo ng asawa ninyo. Di ba? Oo. So, ulitin ko yung tanong. Who among you experienced being courted by someone or courting someone? Pwede kayong nanligaw o niligawan? Taas kamay. Okay, yung iba nang ligaw lang. Oo. Mga ano lang kayo, damong ligaw, ganun. Oo. Kapag po sa pag-ibig, kailangan natin malaman kung totoo yung sinasabi. Kaya nga sabi ni Carol Banawa, bakit di na lang totohanin ng lahat? Parang wag mo nang bagkunwari, totohanin mo na. Di ba? Sabi nung ibang kanta mula sa mga foreign singers, make it real or take it all away. Parang kung hindi totoo yan, ayoko yan. Pag hindi totoo ang pag-ibig na binibigay sa'yo ng isang tao, wag mong tanggapin. Fake news yan. Di ba? Kailangan totoo. At pagdating sa faith, kailangan din it is real, working, stable faith. Ano ba yung real faith? Tingnan po natin ang definisyon natin ng real faith. Real faith is recognizing and trusting that Jesus Christ is your Lord and Savior. Ang faith po, hindi lang naniniwala ka na mangyayari yung gusto mo. Iba yun, di ba? Ang faith po, ang pinanggagalingan niya is the true meaning of salvation, kaligtasan. And how do we secure that? Through Jesus Christ alone. By faith alone, by grace, through faith. Yun po ang sinabi ng Biblia. No? So real faith, masasabi mong totoo ang iyong pananampalataya if you are recognizing and trusting Jesus Christ as Lord and Savior. It is also anchored in God and in truth. Marami po sa atin nagsasabi, oo, I have faith. Pero pag may problema, ayaw na nila. Kapag hindi natupad ang prayer nila, bibitaw sila. Babay na. Hindi na mag-a-attend ng service. Kaya yung iba, nag-service lang dito kasi merong pinagpe-pray. Pero nung hindi nila nakuha yung pinagpe-pray nila, hindi na sila nagsimba. Naalala nyo ba yung mga katabi nyo dati? Andyan pa rin ba sila? Oo naman. Siyempre magkakapamilya kayo, no? Sana po totoo ang faith. Real faith is evidenced by, may ebidensya yan. Hindi pa pwedeng, may faith ako kay Jesus. Maraming tao pwede sabihin yan. Oo, I put my faith in the Lord. Pero kailangan ng ebidensya. Anong ebidensya? Obedience. Sumusunod ka ba sa will ng Panginoon? Di ba? Yung works mo o yung mga ginagawa mo, pinapakita ba nito na your faith is in Jesus? Kasi baka mamaya sa buhay mo, hindi naman nakikita. Pag tiningnan ka ng mga taong nag-o-observe sa iyo, baka ang tingin nila, parang di naman siya Christian. Parang hindi naman niya love si Lord. Yun, delikado yun. And dapat may transformed life. Lahat tayo po ay may pinanggalingang masama, or malungkot, or kawawa. But because of Jesus, our lives can transform. Merong magbabago sa conviction mo, sa ugali mo, sa belief system mo, dapat po yun nakikita. And real faith perseveres to the end. Ang totoong faith, dapat may faith ka hanggang dulo, hindi hanggang next week lang, hindi pag New Year lang, active ka, or pag magpapasko, active ka, pag magmamahal na araw, active ka, tapos sa ibang araw, hindi na. Hindi po pwedeng ganun. You have to have real faith. Pwede nyo bang tanongin yung katabi niyo, do you have real faith? O ano pong sagot? Wala daw. Sana kung ang sagot nila, wala akong real faith, okay. Aayusin natin yan ngayon. Tingnan ninyo, sabi ni Apostle Paul, tandaan nyo to test yourselves. Test yourselves. Yung iba po sa atin, araw mo na ngayon, wala ka talagang faith. Ikaw, naku, sana matamaan ka. Yung mga ganyan. Hindi ho ibang tao ang itetest ninyo. Sabi dito, test yourselves. Are you
if you are in the faith. Nandun ka ba sa tamang pananampalataya? Examine yourselves. Or, do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you unless indeed you fail the test? Pwede palang mag-fail. Pwede palang bumagsak sa test of faith. Paano bumabagsak sa test of faith? Yung bang alam mo lang si Jesus, alam mo lang yung faith, pero walang nagbago sa puso mo. Walang nagbago sa direksyon ng buhay mo. Okay, I know Jesus. Okay, I know these things. Pero ganun ka pa rin. Hindi ka pa rin sumusunod. Problematic yan. Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. Yung pananampalataya at pagtitiwala natin sa Kanya, it is our act of worship to Him. We want to please Him by telling Him, Lord, I trust You and I completely entrust my life to You. Kahit maraming kulang sa buhay ko, kahit marami akong pagsubok, kahit maraming challenges, nagtitiwala ako sa Iyo. That is pleasing to Him. For he who comes to God must believe that He is. Ano ibig sabihin ng that He is? Kaya ka nga lumalapit sa Diyos dahil alam mong siya ay Diyos. You believe that He is and that He is a rewarder of those who seek Him. Yan po ang faith. Kailangan real ang faith. Paano malalaman kung real ang faith? Sabi ni Jesus sa Matthew 7:20, you will know them by their fruits. So ano bang lalabas sa atin? Pag sinabi nating may faith tayo kay Jesus, makikita ba sa ugali? Maririnig ba sa mga salitang sinasabi natin? Makikita ba sa kung paano tayo magmahal ng kapwa? Makikita ba sa attitude natin pag may problema? Anong attitude po ninyo pag may problema? Nagwawala ba kayo sa ano ba yan? Naming problema, ayoko na. Ganyan kayo? O pag may problema po talagang, Lord, help me. In Jesus' name. Ano ang usual na tipo po ninyo? Di ba? Dapat po, sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Hindi porket ma-Lord, Lord ka. Hindi porket tumaas ka ng kamay, sumayaw ka ng sabay-sabay. Hindi pwedeng kung kumanta ka lang dito. Hindi yun ang sukatan. Not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pero sino daw? He who does. Si who does. Hindi, joke lang. He who does the will of my Father who is in heaven. Yun lamang po. Ibig sabihin, by faith. Oo, by faith ang salvation. Yung pagkakaligtas mo, by faith talaga yon. Pero kailangan, kalakip nun, kasama nun, bilang ebidensya ng faith or ng pananampalataya natin sa Panginoon, nagbabago yung buhay natin. And we get to do the will of our Father who is in heaven. Kaya matindi po ang pagsubok na ito. Sabi ni Jesus sa susunod na verse, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Ang dami nga naming pinreach eh. Preach nga ako ng preach tungkol sa iyo eh. And in your name, cast out demons. Nung mga panahon pong ito, ang ibig sabihin ng casting out demons, bagamat kasama po yung mga tinatanggal yung masamang espiritu, kasama din po dyan yung nagpapagaling sila. No? Nagpapagaling naman kami, gamit namin yung name mo. And in your name, perform many miracles. So ibig sabihin, marami silang ginagawa. Kaya akala natin, ang salvation, ang faith natin is determined by what we do. Hindi po by what we do. By who we are. It's in the being. Kaya nga sabi po ni Jesus sa kanila, I will declare to them, I never knew you. I never said, hindi, joke lang. Iba yun, palabas yun sa TV. I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Kaya matindi po ang pagsubok. Ang faith po natin para tayong tumutulay. Tingnan niyo po itong napakagandang lugar na ito. Sino nang nakatulay sa ganito? Meron na, meron na tayong mga kasama. Enjoy tayo sa ganyan, di ba? Yung parang, nakakakaba, hawakan mo naman ako. Ganyan. Mga date spots nila, no? Bakit? By faith po, tatawirin mo yan. By faith, alam mo, naniniwala ka na hindi makakalas yung lubid. Naniniwala ka na yung kahoy na yun, walang anay. Di ba? Na pag tumapak ka doon, hindi yun mababali ka agad. By faith, ginagawa mo yan. Sa Pilipinas, mas matinding faith po ang kailangan natin. Kasi ang tulay natin sa Pilipinas, ganito lang. Gawa ng DPWH. Oo. Dahil sa flood control project, hindi nabuo yung tulay. Lubid na lang ang natira. Pero tignan nyo po ang picture na ito. No? Hindi man po tayo nang aaway ng ating gobyerno. Pinagdarasal natin sila. Pero tignan nyo po itong mga batang ito.
Ano ang suot nila? Naka-uniform po sila, no? Sa palagay niyo po, may faith sila? Oo. Kasi naniniwala sila na kahit ito lang ang tawiran nila, makakapasok sila sa school. Kaya nga sila naka-uniform eh. Di ba? Kung alam nila, kung ang sa isip nila magsiswimming lang kami, magbe-bathing suit na lang po yan. Pero hindi. Naniniwala sila sa dalawang lubid na makakatawid sila sa ilog at makakarating sila sa school. Yun po ang faith. Pero sana po makagawa na ng tulay para sa kanila. Okay? Pag-usapan natin ang real faith. Sa James 1 hanggang James chapter 5, ang topic po is real faith. Genuine faith, no? Matibay na pananampalataya, totoo. At unang-una po nating pag-uusapan itong verse 1 to 18. Real faith perseveres under trial. Sino ho dito ang dumadaan sa pagsubok sa buhay? Taas po ang kamay. Aba, yung iba walang pagsubok sa buhay? O kilala ko kayo ikaw yung may pagsubok din kayo Hindi ko na nga i-mention, nakakahiya naman. O sige, tingnan po natin kung paano inumpisahan nitong taong to ang book na ito. Si James po ang sumulat. Alam niyo bang buong pangalan ni James? James Bond. Ayan sabi ko sa inyo, James Bond. Hindi ba yun buo? Ang buong pangalan ni James Bond, James Bond Servant. Ang pakilala po ni James sa kanyang sarili, Bond Servant. Bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng bond servant? Alam nyo ba, wala ho talagang original word yung salitang bond servant. Kapag ho tinignan natin sa Greek ang bond servant, ang salitang yan ay doulos. At ang ibig sabihin ng bond servant ay slave, alipin. Ako'y alipin mo, alipin. Alipin ka. Pag alipin ka, susunod ka lang. Di ba? Wala kang sariling buhay. You don't have your own decision. You don't have your own direction in life. Susunod ka lamang. Alipin. Yun yung label niya sa kanyang sarili. James, a bond servant of God. Marami ho silang bond servant. Si Paul, si Peter, pero kadalasan po may mga kasama yan. Bond servant and apostle. Bond servant and ganito. Pero si James, ang pakilala lang niya, bond servant of God and the Lord Jesus Christ. Siya lang po at saka si Jude ang nagsabi ng ganyan. Okay, sino si James? Meron po tayong iba-ibang James sa Bible. Si James na kapatid ni John ay part ng D group ni Jesus, part of the 12. Ibang James po ito. Hindi ito yung James na kapatid ni John or ng mga sons of thunder. Hindi, ibang James ito. Sinong James ito? Tingnan natin. Mark 6:2. When Sabbath came, Jesus, began teaching in the synagogue, and many listeners were astonished. Napawaw sila. Ang galing magsalita, ang galing magturo, saying, where did this man get these things? Saan niya nakuha itong mga tinuturo niyang to? What is this wisdom given to him? So amazed na amazed sila. And such miracles as these performed by his hands. Ibig sabihin, habang nagtuturo si Jesus, nakikita at alam ng mga taong nakikinig sa kanya, he is the one who makes miracles. He is the one who heals. He is the one who moves mightily and really provides. Kita nila yung power ni Jesus. Wow na wow sila. Bakit sila wow na wow? Kasi ito talaga yung pagkakakilala nila kay Jesus in verse 3. Is not this the carpenter? Hindi ba karpentero lang to? Anak ni Maria? Kilala, di ba? Pagkatapos, sinabi nila yung pangalan ng mga kapatid, brother of James, Joseph, Judas, and Simon. Ibig sabihin, si Jesus may mga kapatid pa. At hindi lang tong brothers na to, meron pang sisters. So nagtataka sila, hindi ba normal na tao lang to? Ayan nga yung mga kapatid niya And they took offense at him. Alam niyo ba yung mga kapatid ni Jesus hindi naniniwala sa kanya? Tingnan niyo John 7 verse 5. Not even his brothers were believing in him. Paano napunta tong si James at sumulat ngayon siya ng scripture at sinasabi niyang bond servant siya ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo? Simple lang po ang sagot. Nung nag-resurrect si Jesus, tignan ninyo ang account ni Paul sa 1 Corinthians.
Jesus appeared to Cephas, meaning si Peter, and to the 12. Ibig sabihin po yung mga disciples. After that, He appeared to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. And then, verse 7, tingnan nyo. Then He appeared to James. Sobrang concern ni Jesus, binalikan niya yung mga kapatid niya, nagpakita siya doon. At sinabi niya, totoo yung sinasabi sa inyo. I am the Messiah. And dahil na-encounter niya yung resurrected Christ, he began to be a bondservant, a slave for Jesus. So sinulatan niya po ang 12 tribes who are dispersed abroad. So marami yung scholars nagsasabi, ang sinusulatan niya, mga kapwa niya Hudyo, no? Mga kababayan niya, na ngayon po nakakalat na sila, dispersed, pero itong mga to ay believers, naniniwala na sila kay Kristo. Ang mensahe natin ngayong hapon, real faith triumphs. Pakisabi nga po ulit, real faith, parang pag triumphs lang, parang hindi kayo triumphs. Dapat may pagtaas ng kamay, parang tagumpay talaga. So real faith triumphs. Ganun, okay, ready? 1, 2, 3, go. Real faith triumphs. Yan, very good. Gising pa yung iba. Yung iba, nag-triumph na sila sa dream. Oo, sige. So 3 points lang po tayo tonight, ha? Rejoice in trials, pray for wisdom, and then persevere. Unahin natin, rejoice in trials. Kaya ba nating mag-rejoice in trials, mga kapatid? Sino dito pag merong pagsubok sa buhay na may problema? Yes! Ganyan ba kayo? Siyempre hindi. Baka po pagtawanan kayo kapag umuwi kayo sa bahay. Excited ako mga anak. Wala tayong sweldo. Hindi pa pwede. Pero ano sinasabi nitong rejoice in trials? Tingnan muna natin. Sabi ni James sa kanyang sulat, consider it all joy. Unang-unang mahalagang salita pong dapat malaman nyo ay yung salitang consider. Itong consider na to, hindi lang siya pagkukunwari. Ang consider na yan, ibig sabihin pag-isipan mong mabuti. Debatihin mo yung sarili mo. Diba? I-convince mo yung sarili mo na dapat kung meron kang mga pagsubok, sasalubungin mo with all joy. Ito pong joy na pinagsasabi po dito ni James, hindi po ito joy na tumatawa lang. Itong joy na to is merong internal peace, internal happiness, internal contentment. Matibay yung iyong pananampalataya na okay lang. Back up ka ni Lord. Back upan ka ni Lord. Yung pong ibig sabihin ng consider it all joy. My brethren, when you encounter various trials, yung trials po ang ibig sabihin yan ay perasmos. Okay? Ito po ay minsan pagsubok. Iba-iba po ang trials in life. Meron pong mga trials na kasalanan mo kung bakit mo na-experience. Tingnan po ninyo self-inflicted trials. Yan. Yung pong mga ginagawa nating mali, na eventually will have or result to bad circumstances, kasalanan natin yun. Yun ay self-inflicted. Kasalanan natin. Sinabi sa'yo, wag mo ligawan. Niligawan mo pa rin. Sinabi sa'yo, lolokohin ka lang yan. Tinanggap mo pa rin ng package. Diba? Sinabi ng wag mong i-click ang link dahil scam yan. Kinlik mo pa rin. Diba? Merong mga self-inflicted. Ikaw yun. Meron ding mga trials caused by the sin of others. Ibig sabihin, may ibang taong gumawa ng mali sa'yo. Mabuting tao ka naman, pero may ibang taong nagkamali, may ibang taong nangloko, may ibang taong nagpahirap sa'yo. That is a trial caused by the sin of others. That is not your fault. Meron din pong trials na persecution-driven. Ibig sabihin, talagang pine-persecute kayo because you follow Christ. Meron ding trial na spiritual opposition or trials from Satan. Ito talaga, pag sinubo kayo ng kalaban, ang objective niya, madapa kayo. Pag sinugod kayo ng temptation, ang objective ng kalaban, kuhain niyo yung temptation, kuhain niyo yung kasalanan, tapos mapalayo kayo ng mapalayo kay Lord. Yun ang objective niya. Yun ay isa pang kind ng trial. Meron ding trial from a fallen world or acts of nature. Yung mga baha, sin of others yan, kasi corrupt sila. Pero yung mga baha din na dahil may bagyo, nasalanta ng bagyo, or nagkaroon ng aksidenteng sunog, yung mga ganyan, trials din yan. At meron ding mga God-allowed trials. Itong mga God-allowed trials,
nahihirapan ka o may kailangan kang i-adjust, pinahihintulutan ni Lord para umayos yung iyong attitude or yung iyong pamumuhay o para matuto kang magtiwala sa Kanya. It is refining, it is not punishing. Ngayon, anong trial ang pinagdadaanan ninyo? Sino dito ang may pagsubok na pinagdaraanan ngayon? Taas kamay. You have trials, you're facing trials in life. Taas po ang kamay. Kasi titignan ko kung sinong walang trial. Makasaya ang buhay mo, ha? Okay, very good. Lahat naman po pala tayo may trial. Paano na yan? Oh no. Hindi, joke lang. Sabi po ni Charles Spurgeon, the tears of affliction are often needed to keep the eye of faith bright. Pag dumaraan kayo sa pagsubok, napapaiyak na kayo dahil sa mga pagsubok, it keeps the eye of faith bright. Kaya ka magpapasalamat, Lord, thank you. Lord, thank you, may pagsubok kami ngayon kasi I can come to you and I can practice my faith in you and I can trust that you will deliver. Diba? That you will respond. That you will be there for me. Lord, it is an opportunity to experience God's power. Kaya you can consider it all joy. Okay? Knowing, eto pa, kaya importante yung consider. Kasi pagdating nyo ng verse 3, it's still about what you know. Anong nasa isip ninyo? Ano ang tumatakbo sa isip ninyo? Dapat knowing that the testing of your faith may produkto. It will produce what? Endurance. Pinagtitibay tayo ng mga pagsubok na yan. Maganda po itong salitang to, sikat na sikat ito sa CCF. In Greek, endurance is hupomeno. Yeah? Upomeno. Pag W po, ang W sa Greek ay, ano to? Omega. Yan po ang letter O nila. So, hupomeno. Ito, pi. Naalala niyo ang pi sa geometry, tsaka sa, anong subject ba yung pi? Trigonometry, di ba? Hupomeno. That means to remain, to abide, to endure, to bear bravely under the misfortunes and trials. Ibig sabihin, sa lahat ng pagsubok, haharapin mo siya ng matapang. Haharapin mo siya na buo ang loob mo because you're holding fast, mahigpit ang kapit mo to your faith in Jesus. That is hupomeno. Alam niyo po, ang naiisip ko dito nung pinag-aaralan ko tong passage na to, yung alamat ni Atlas. Naalala niyo po itong estatwang ito, itong tao na may buhat na mundo? Nakakita na ba kayo ng ganitong estatwa? Or ganitong picture? Ito po yung sa may MOA. Kaya lang hindi nila nabayaran tong kalahati. So yung bilog na lang yung napunta sa Pilipinas. Hindi, joke lang. Oo. Ito po si Atlas. Ang alamat po niyan, si Atlas kasama ng iba po niyang mga katropa ay naparusahan ng mga gods and goddesses sa Greek mythology. At ang naging parusa po kay Atlas, papasanin po niya yung sky, yung heavens, para hindi saklubin yung lupa. So nakaganyan lang po siya. Buong buhay niya, ganyan lang siya. So buong buhay niya, hupomone. Yun lang ang ginagawa niya. Iba ho tayo sa Kristiyano. Kasi ito, wala nang dahilan. Parusa yung ginagawa niyang yan. Walang magbabago. Hindi siya sinabihan na, sige lang, buhatin mo lang. Pagkatapos ng 5 years, pwede ka nang magpahinga. Wala. Forever siyang ganyan. Alam niyo kung bakit we can consider it all joy? Kasi ang Kristiyano, ang totoong sumusunod kay Kristo, the one with the true faith in Jesus Christ, alam mo na lahat ng pagsubok, temporary lang. Temporary lang kasi alam mong babalik si Jesus at gagaan lahat yan one day. Di ba? Faithful ba ang Diyos ninyo? Amen. So hindi tayo katulad ni Atlas na papasanin mo forever to. Hindi. Nakikita mo yung faith? Faith yung gagana dun eh. Alam mo ba na kapag nag-pray ka, papakita ni Lord yung wisdom para sa'yo. Mamaya pag-aaralan natin yan. So that the proof of your faith, ibig sabihin may pruweba. Hindi pwedeng salita lang yung faith. Yung iba sa atin, meron naniniwala ako kay Lord. Pero malalaman mo talaga kung totoong naniniwala siya kay Lord pag dumaan na siya ng pagsubok. Kasi pag may pagsubok na tapos kumapit sa mali, kumapit sa patalim, fake news yan. Di ba? Pero the proof of your faith being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire. Yung iba ho sa atin may dinaraan ng pagsubok na parang apoy ang pinagdadaanan natin.
tostado na nga tayo, parang gano'n ang feeling. Parang lechon. Alam niyo yung lechon? Di ba? Yun ay, lechon by fire. Pag nai-lechon by fire, malutong ka talaga eh. Di ba? Yung iba sa atin, feeling natin, ang lutong-lutong ko na. Parang ang dami kong challenges, ang dami kong trials. Pero, because you have faith in the Lord, kapag tested by fire yan, ano sabi? May be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Yun ang aabangan natin bilang mga tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. We trust that whatever we're going through, whatever challenge we are facing, whatever trial is ahead of us, alam natin, si Lord ang makakakuha ng glory. Kaya sasamahan tayo, tutuparin ang pangako niya, at sasamahan tayo para mapagtagumpayan natin yung trials. May victory tayo in Jesus Christ. Naandun ang hope, naandun ang pangako. Kaya kaya nating maging joyful. Si Peter na nagsabi nito hindi na si James to. Sabi naman ni Paul, si Paul pa, isalin natin si Paul. Sa Romans chapter 8, sabi niya, I consider that the sufferings of this present time are not worthy. Walang pantatapat yan dito sa compared with the glory that is to be revealed to us. Kailangan po makita natin yung mga problema sa buhay as temporal. At para makita nyo po na temporal yung mga problema, kailangan malinaw sa inyo what is eternal. Many of us live in the temporal. Yung kung ano lang yung na-experience natin sa buhay. Kaya po tayo'y parang pinagsakluban ng langit at lupa. Pero kung ang perspective mo ay eternal, kakayanin mong harapin. Di ba? Sa susunod na mga verses po, ang pinaka-familiar sa atin dito is yung Romans 8:28-29. We know that God causes all things. Si God mismo, He causes all things to work together for the good of those who love God. Ibig sabihin kahit pagsubok yan, ibig sabihin kahit paghihirap yan, problema yan, trial yan, merong purpose si Lord. Kaya yun po yung i-consider mo, bakit kaya kami dumadaan sa ganitong pagsubok? May purpose si Lord May gusto siyang gawin. And when you find that purpose and that purpose is revealed to you, mapapapraise the Lord ka Tulad yung mga pagkakataon na dumadaan tayo sa hirap ng buhay. Bakit kaya kami dumadaan sa hirap ng buhay? Bakit ganon? Lagi na lang bitin. Laging bitin yung sweldo o kung ano man. Lord, tulungan mo kami. And then eventually, alam nyo, ako nagpapasalamat ako, laking hirap po ako ganun pala yun. Ngayon, kapag kunyari, walang pang-mall, walang pangkain sa restaurant, hindi ako nagluluksa sa bahay, ano ba yan, ang hirap-hirap ng buhay. Kasi alam mo, dahil na-experience mo, nagpo-provide si Lord. Tsaka, ano ba naman yung kainin ko yung tirang ulam kagabi? Pwede pa naman yun Di ba? Initin lang natin. Minsan iniiba nyo na yung lasa. Kunyari yung nilaga, bukas na may natira pa, lagyan nyo ng pangsigang, sinigang na siya. Hindi ko alam kung ano pwede nyo gawin. Pero alam nyo yun, nasa perspective yan Yun ang pinakamahalaga. So, tingnan nyo ito. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Kaya you can rejoice in trials. Kasi si Lord, i-achieve niya yung purpose niya. Lahat ng pagsubok sa buhay natin may dahilan. Lahat ng trials na hinaharap natin may dahilan. Kaya pwede ka magsabi, thank you Lord, may trial. Alam ko may something good na lalabas out of this. That is faith. Pag wala kang pananampalataya sa Diyos, kawawa naman ako, naghihirap na kami. O di kaya, kawawa naman ako, hindi ako crush ng crush ko. O, kawawa naman ako, hindi pa rin ako mahal ng boss ko. Hindi pa rin ako na-recognize. Kawawa ka talaga. Pag temporal ang mindset mo, wala kang kasiyahan. Pero pag tama ang perspective mo, alam mo, lahat ng pagsubok na dinadaanan mo sa buhay can be a source of joy. Kasi pag may pagsubok, tiyak, you're sure, magpapakita si Lord and He will show you His faithfulness. That's why you can rejoice in trials. Next, when you face trials, you also have to pray for wisdom. Yung iba po sa atin, baka naman trials na, rejoice daw in trials. Ayan, meron na naman tayong problema, magsaya tayo. Sasaya ka doon, nagpapaparty ka, ang saya. Hindi ka magiging masaya talaga. Meron kang pagsubok Pero ang next mong gagawin, you pray for
Wisdom. Yung iba sa atin ayaw ng wisdom eh. Pag-pray nyo po ang wisdom. If any of you lacks wisdom, litong-lito ka, hindi mo alam ang gagawin. May problema ka, you don't know how to solve that problem. You don't know what to do with the challenge that is given you. If you lack wisdom, you ask of God. Pwede kang lumapit sa Diyos. Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko. What do I need to do? Diba? Bakit? Bakit makakalapit tayo kay Lord? Kasi He gives to all generously and without reproach. Hindi ka niya i-judge. Hindi si Lord parang, Lord, tulungan mo ko. May ano ba yan? Problema ka na naman, year on year na lang, ganyan yung mga pinagpe-pray mo, bala ka nga dyan. Hindi ganun si God. He gives to all generously without reproach. But, may kondisyon. Tingnan nyo, verse 6. He must ask in faith. Ask in faith. Ibig sabihin, alam mo, naniniwala ka na naririnig ni Lord ang prayer mo. At pag tumugon si Lord sa'yo, alam mo na that is the best. Sometimes when we pray, God answers no. Nangyayari po yun. Huwag kayong mawawalan ng faith kay God dahil nag-no siya sa prayer nyo. Pray kayo ng pray, Lord, sana siyang maging asawa ko, sana siyang maging asawa. No nga! No nga! Bakit? Hindi nga kayo bagay. Lord, sana siyang maging asawa ko. Please, Lord. No nga. Hindi kayo pwedeng mag-asawa. Same sex kayo. Oh. Or kung ano pang mga pinagpipray niyo, Lord, sana po makuha ko po itong trabahong to. Hindi binigay ni Lord. Mag-thank you ka. Bakit? Kasi mamaya kung nakuha mo yung trabahong yun, mawawalan ka na ng buhay. Uso pala yung OT doon. Tapos mababa pala ang sahod, tapos masungit ang ay, thank you Lord for the no. Di ba? Pwede kang magpasalamat eh. Depende sa magiging sagot. Depende sa treatment mo sa answer ni Lord sa'yo. You must ask in faith. Ano yung paniniwalaan mo? Maniniwala ka that the Lord gives what is best. By faith, you know that the Lord is good. Hindi siya masamang Diyos. And you can trust His answer. So, wag kayong magda-doubt. Must ask in faith without any doubt. Ito po mahirap eh. May mga tao po nagda-doubt. Yung mga nagda-doubt, nagpe-pray nga sila, Lord, I pray that you give me a breakthrough. Pero kapag sabi nila yon, sasabihin nila, kaya talaga. Parang imposible. Nako, iba na lang. Yung ganyan pong pag-iisip. Yan ay someone who doubts is like the surf of the sea. Nagbabago-bago. Minsan mataas ka for the Lord, minsan mababa. Minsan halos wala. You are easily tossed by the wind. Huwag kang ganon, yun ang sinasabi. Lalo na pag times of pain, times of suffering. Iba-ibang dahilan ng pain and suffering ha. Kunyari sa Hinduism, sasabihin sa inyo, karma yan. Karma, chameleon. Ibig sabihin itong karma, may ginawa ka kasing mali, so gumanti sa'yo yan sa mga past life mo, etc. Hindi totoo. Buddhism, ang sinasabi nila, it's your desire and attachment. Kaya dapat wala kang ibang gusto. Quiet ka lang. Chill ka lang. Hindi rin yan totoo. Ito, sa Islam po, ang turo nila is religious fatalism. Lalo na tong atheism. Yung atheism po, pag may kausap kayo atheist, bakit ako dumadaan sa pagsubok? Ang explanation nila sa inyo, malas ka. Baka biology yan, baka genes mo yan. Or random siguro yan. Walang dahilan yung mga bagay na to kasi wala silang Diyos eh. Ang hirap mabuhay na walang Diyos. Ang hirap mabuhay na hindi mo alam kung anong dahilan bakit ka buhay. Di ba kung walang Diyos at walang purpose, bakit ka nandito? At bakit pinagdadaanan mo to lahat ng pagsubok na to? Pero ang Christianity po, kayang ipaliwanag. Ang pagsubok sa buhay, sabi po dyan, the world is broken because of human sin and rebellion. Genesis 3, Romans chapter 8, malinaw. Pero hindi tayo magtatapos sa suffering lang. Hindi tayo magtatapos dyan. Bakit? Because of Jesus Christ and what He did, what He suffered when He offered Himself to die on the cross, lahat ng suffering, lahat ng kamatayan, lahat ng pagluluha, one day, we will never cry again. One day, we will never lose life again. One day, we will feel so secured in the Lord because His promises will be fulfilled. Iba ang pag-asang binibigay. Kaya mong pag nag-ask ka ng wisdom kay Lord, tumatama yung iyong decision making. Tumatama yung approach mo in life. Tingnan nyo to. Sabi sa Matthew chapter 9, may lumapit sa Panginoon, mga bulag sila.
Sabi ni Jesus sa kanila, do you believe that I am able to do this? Sumagot po sila, yes, Lord. Tapos hinawakan ni Jesus yung mga mata nila. And then sabi ni Jesus, it shall be done to you according to your faith. And then bumukas po yung kanilang mga mata. Imaginein po ninyo kung isa dyan sa mga bulag na yan, sumagot siya ng yes, Lord, pero sa utak po niya, parang kaya talaga niya. Pagdilat po ng mata niya, parang nakakakita na siya pero puti. Puti lang lahat. Yung pala, dahil hindi siya naniwala, ayun, nandun pa rin yung katarata. Hindi pa rin pala siya makakakita ng tuluyan. Anong pinapakita po sa atin ito? When we pray in faith. And we trust that He is able to do what He has promised us to do. Sa Mark chapter 9, meron pong magulang, tatay na lumapit kay Kristo, Lord, if you can, please heal my son. Ang sabi ni Jesus, if you can, tinatanong mo ba kung kaya ko? All things are possible to him who believes. Wala sa akin. Nasa kung naniniwala ka, nandun ang choice. All things are possible to him who believes. Immediately the boy's father cried out and said, I do believe. Help my unbelief. Lord, gusto kong maniwala. Dapat ganun po tayo, Lord, gusto kong maniwala na mabuti ang hangarin mo sa akin. Tulungan mo kong magtiwala, maniwala, at kumapit sa iyo. Binarningan po ni James. Tingnan nyo sa James 7, 1 verse 7 to 8. For that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord. Sinong man ito? Ito yung yung nagda-doubt. Like the winds of the waves of the sea tossed by the wind. Ang tawag sa kanya is double-minded. Unstable. Huwag tayong ganun. Pagdating sa pananampalataya, we have to keep it real. We have to be firm in our faith in Him. So dapat tama ang mindset, tama ang perspective so that we can accomplish what He is saying. Tapos nagpresent nagpresent si James dito ng perspective. Tingnan niyo, verse 9 hanggang 11. But the brother of humble circumstances is to glory in his high position. And the rich man is to glory in his humiliation. Because like flowering grass, he will pass away. Ano sinasabi niya dito? Mayaman o mahirap? Hindi yan depende sa kung anong meron ka. Depende yan sa kung anong perspective mo. Yun ang tinuturo po nitong James 1, 9 to 11. No? Verse 11, dugtong natin. Sabi dito, for the sun rises with a scorching wind and withers the grass, mamamatay din yan lahat. Its flowers falls off and the beauty of its appearance is destroyed. So too, the rich man in the midst of his pursuits will fade away. Bakit kailangang isulat ni James ang mga katagang ito? Para malaman po natin na hindi natin dapat sinusukat yung ating experience by the circumstance. Kasi kung naghihirap ka, meron kang problema. Kung mayamang-mayaman ka, alam niyo ba yung mayayaman na problema din po sila? Parang minsan po sobrang dami nilang pera, parang hindi na sila makahinga. Meron pong ganon. Yung parang, saan ko ba to? Ano bang pwede ko pang paggastusan? Kating-kating na sila, na gumastos. Namumroblema sila, ha? Parang tayo din po mahihirap. Ay, baka kayo pala yung mayaman. Kami din po mahihirap. Namumroblema din kami. Sa amin, ang problema namin, wala kami. Di ba? Kung problema nila, ang dami nila, sa amin, wala kami. Parehas lang tayong may problema. Hindi natin dapat binibase yung ating pananampalataya based on circumstance. You look at your circumstance based on who God is. So kung dumadaan sa hirap, dumadaan sa pagsubok, tingnan mo from the perspective of God. My God is a provider. My God is faithful. My God is teaching me something. Lord, teach me what to do. Perspective. That is wisdom. Hindi porket may pagsubok, kawawa, may pagsubok. Lord, open the eyes of my heart. Open my eyes, Lord, so that I will see ano ang purpose, ano ang dahilan, bakit ako dumadaan sa pagsubok na ito. Tingnan niyo to, dalawa lang ang pwede yung choice. Pag kayo ay may problema. Pag may problema o disappointment, yung iba sa atin, nagpo-focus sa problema. Hindi ako mahal, hindi ako crush ng crush ko. Oh no! Umiyak na. Focus ka sa problem. Ano bang wala sa akin? Ano bang hindi niya nagustuhan sa akin? Iyak-iyak siya. Anong magiging resulta nun? Discouragement, despair, disillusionment. Di ba? Talagang hindi ka nang nakitang matino. And eventually, it will lead you to depression, to death. Alam niyo bang sobrang taas ng suicide rate sa Pilipinas ngayon? In fact, in the entire world.
Tumataas po. Kasi ang isip ng tao, naku, wala na akong pag-asa, bye-bye, tatalon na. Hindi. Huwag ganon. And kaya ko tong sabihin ngayon kasi ilang beses ko nga pong ginawa, hindi ba? Dapat ganito, pag may problema o disappointment, lapit agad sa Panginoon. Go to God agad. Lord, may challenge. Lord, I pray. Antindi po nito, Lord. But I am praying, I will now focus on your character and promises. The truth about who God is, His love, His goodness, He is wise, He is sovereign, kontrolado niya lahat. At pag natama mo yung perspective mo, you will get positive expectation. Alam mo na one day God will show up and God will prove Himself alive. So in the midst of problem, you can rejoice. Kasi alam mo si Lord is working behind the scenes. Yun ang wisdom. Lord, kahit may pagsubok, I trust that you are still God and you sit on the throne and you know what you are doing. I put my trust in you. I put my faith on you. I know you will deliver me. And He will. And kaya meron ka ng wisdom ngayon, you persevere. Huwag kang titigil. Huwag kang sumuko, di ba? Huwag mong isuko. At yung labanan. Bakit? Bakit daw? Tingnan nyo. Blessed is a man who perseveres under trial. Blessed. Ibig sabihin, masaya ka. Buo ka. Bakit ka blessed? Kahit nagpa-persevere ka under trial. Dahil may resulta yan. Tingnan nyo. Once he has been approved, dokimos. Ang salita pong approved, ito po yung ginagamit na salita. Pag kunyari po yung ginto ay dinadaan mo sa apoy para matanggal yung mga impurities, tapos makuha mo yung totoong gold. Yun po yung ibig sabihin ng approved. Ibig sabihin niya, yung dokimos po, ginagamit yan dati, yung mga barya nila, may mga taong nagpeke ng barya. Uso na po yun noon yung mga tuso, mga sly, no? So gumagawa sila ng barya, hindi na kompleto yung value doon ng silver or ng gold, dinadaya nila, dinudugas nila. So meron pong mga dokimos noon na ang kanila pong role, yung papatunayan nila, ito, totoo. Ito, authentic. Ito, genuine. Di ba? Parang Seiko wallet. Tatak nito ay genuine. Yung mga lolo natin dito, alam nila yan. Genuine talaga yon. Kanta lang, yung jingle kasi ang sabi, genuine. Pero genuine talaga. Yun po ang goal nung approved. Na pag pinagdaanan mo ang pagsubok, mapapatunayan mo, Lord, totoong iyo ako at totoong I trust in you. Ano daw ang magiging resulta? He will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. Meron pong version yan si John sa Revelation. Tignan niyo po ang Revelation 2 verse 10. Ang sabi po ng Panginoon dito, do not fear what you are about to suffer. Kasi sinasabi po niya dun sa church, magsasuffer kayo. Behold, the devil is about to cast some of you into prison so that you will be tested. Marami kayong magiging pagsubok. Susubukin kayo. Tingnan niyo po yan. Ang kalaban, when the enemy sends trials to you, the objective is you slip out. Mawala ka sa faith. Si Lord, when He allows trials in your life, ang objective niya, tumibay yung faith mo. Dapat, kaya nating i-discern. Itong pagsubok na to, temptation to sin ba to? Temptation to compromise morally ba ito? O itong pagsubok na to is testing me so that I will decide correctly. That I will not do the wrong things that other people are suggesting to me and instead I will do what is right in the sight of God. Magkaibang test po yun. Itong test na pinagsasabi po dito, pahihirapan talaga sila. But be faithful until death and I will give you the crown of life. May reward. Hindi po bulag ang Panginoon sa paghihirap natin. May reward. Ano yung reward na yun? Ano yung crown of life na yun? Talaga ba? Para bang pageant sa heaven? Magkokoronahan tayo, paramihan ng corona. Ang sinasabi po nila, this is a metaphor. Kapag kayo ay sinabitan ng medalya, for example, nire-recognize yung inyong kagalingan. Di ba? Sino na dito nasabitan ng medal? Aba, dami pala.
O di ba, magaling kayo sa sportsman yan o sa study, nire-recognize. Yun po yung picture. You will be recognized because of your faith and He will give you the crown of life. This is eternity. The gift of life in the Lord Jesus Christ. Kasama siya forever and ever. Kaya sinabi ni James, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. Yung iba ho sa atin, sinisisi pa kay Lord. Natutokso ko yung gumawa ng mali, tapos sasabihin nyo kasalanan ni Lord. Lord, bakit ko ba ka-opisina itong taong ito? Natitempt ako. Bakit ko ba kaklase itong taong to? Ang tali-talino niya. Lahat ng quiz niya perfect. Natitempt akong tumingin, Lord. Bakit naman ganon? Hindi kasalanan ni Lord yun. God cannot be tempted by evil and He Himself does not tempt anyone. Akala ko ba tinitest tayo ni God? Yun nga po ang ibig sabihin nun. The enemy, when the enemy sends you temptation, trial, gusto niyang madapa ka. But each one is tempted when he is carried away. Maki-carried away ka by your own lust. Ito pong lust na to, ang ibig sabihin talaga ng salitang yan is desire. Lahat tayo may desire. Lahat tayo may gusto, may wish. Lahat yan. Pero kapag yun ang nag-dictate sa atin kung anong dapat gawin, doon tayo magkakamali. Para huyang bait. Ito po ay bait. Parang kung malaki kayong isda, pag tiningnan nyo, parang may food. Kakainin ko tong food. Pero nakikita nyo itong nakausli. Sa loob po niyan, naandyan po yung hook. At kapag kinagat mo yan, akala mo nakuha mo yung gusto mo, pero trap lang pala siya. Patibong siya. That is what the enemy wants to do. Bakit? Sabi ni James, when lust has conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. Kaya ang warning po ni James, do not be deceived. Huwag kayong papaloko. Huwag kayong papaloko sa mga manloloko. Huwag kayong papaloko sa kalaban. Kinokorek niya yung mindset nila. Every good thing given and every perfect gift, galing kay Lord yun. Pag ngayon meron kang mga pagsubok na parang natetempt kang gumawa ng kasalanan, huwag mong sisisihin si Lord. Hindi kay Lord yun. Okay? Every good thing and every perfect gift is from God, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. God allows the trials as blessings in disguise. Kaya po sa verse 18, ang sabi ni James, in the exercise of His will, He brought us forth by the word of truth. Ibig sabihin po niyan, may purpose ang Panginoon sa mga pagsubok na inaalaw niya sa ating buhay. At ang purpose niya doon, tayo po ay mag-endure, tayo po ay magbunga, the kind of first fruits among His creatures. Lumabas talaga na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay mga sumusunod sa Diyos. Yun po ang objective. Kaya yun ang pagkakatiwalaan natin. Kaya ba talaga nating maging joyful in the midst of trials? Of course. May model tayo dyan. Sinong model natin? Hebrews 12, sabi niya, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before Him endured. Ayan na naman yung salitang endured. Endured the cross. Bakit niya in-endure yung cross? Pwede naman niya sabihin, no, habang buhat-buhat niya yung cross or habang nilalatig ko siya, sabi niya, ayoko na, teka lang. Ikaw na nga dito, ikaw pasaway ka eh. Ikaw na lang dyan. Pwede na yung gawin yun. Pero hindi. Tiniis niya. He endured. Consider Him who has endured such hostility by sinners against Himself. Bakit? Kasi nung ginagawa niya, tinitiis niya, binibear niya yung mga bagay na yon. Ang nasa isip niya, ikaw, ako. Nasa isip niya tayo. Gusto niya tayong tubusin from our wrongdoings. Gusto niya tayong tubusin from our sin. Jesus wants to get you out of the dark. So He went through all those trials, all those difficulties. Now, as you go through trials, you also trust that Jesus will show up. And Jesus will help you carry it so that you will not grow weary and lose heart. Ganyan ka-faithful ang Panginoon. Ang tanong, ganyan din ba tayo ka-faithful sa Kanya? At tandaan po ninyo, pakilala ko kayo kay Fanny Crosby. Si Fanny Crosby po ay bulag. Nabulag siya kasi may ginawa sa mata niya nung bata siya, hindi na siya nakakita. Okay? Bulag po siya, hindi siya pakul. Sabihin niyo, pakul naman yan, nagpa-picture, naka-shades. Hindi. Bulag po siya. Pero, kahit bulag siya,
sumulat po siya ng 8,000 hymns. Kasama po sa mga hymns na sinulat niya yung Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. Meron po ang chorus doon. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Bakit masaya? Bakit siya satisfied? Bulag nga siya, ang hirap nga ng kalagayan niya. Nasa perspective po yan. Tingnan yung sinabi niya dito, maliit kaya ako na magbabasa. Oh, what a happy soul am I, although I cannot see. I am resolved that in this world contented I will be. How many blessings I enjoy that other people don't. To weep and sigh because I'm blind, I cannot and I won't. Hindi ako magluluksa dahil bulag ako. Hindi ako magluluksa dahil meron akong pinagdadaanan ganito. In fact, itong sabi niyo, it seemed intended by the blessed providence of God that I should be blind all my life. Baka kagustuhan talaga, will talaga ni Lord na mabulag ako habang buhay. And I thank Him for the dispensation. Biruin mo, nagpasalamat pa rin. Hindi galit kay Lord sa nangyari sa kanya. Bagkus, instead, she thanked the Lord. If perfect earthly sight were offered me tomorrow, I would not accept it. So she treated her trial as a gift. She treated her trial as a blessing. How many of us can treat our trials as blessings? Diba? Bakit naging blessing yung paghihirap? Kasi mas ramdam mong malapit si Lord. Mas ramdam mong totoo si Lord. Dahil sa kabila ng trials, sa kabila ng paghihirap, you're still standing by the grace of God. So, Fanny Crosby said, when I get to heaven, the first face that shall ever gladden my sight will be that of my Savior. And so she looked forward to that amazing day. When finally she dies and she gets the glorified body, pagdilat ng kanyang mata, ang unang makikita ng mga mata niya ay ang ating Panginoon. That is real faith. And real faith triumphs, nagtatagumpay. Kayo po ba ay may real faith? Yan ay tanong na iiwan ko sa inyo. Tayo po ay pumikit at yumuko. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito. At nagpapasalamat kami sa lahat ng natutunan namin mula sa iyong salita. Ngayon, O Diyos, lumalapit kami. At sa amin pong mga may pinagdadaanan, we're going through trials, we're going through testings, we're going through difficulties in life. Lord, we pray that you help us. Reframe our mindset, reframe our perspective so that we look only to you and we trust in you alone. Ngayon, mahirap po yung gawin kung wala kayong pananampalataya kay Kristo at hindi kayo nakasuko sa Kanya. So I will give you the opportunity today. Kung never pa po kayong sumuko kay Jesus Christ, I challenge you today to entrust your life to Him so that you will experience how He can change your life. Kung gusto mong sumuko sa Panginoon ngayong gabi, habang lahat nakapikit na kayo, can you raise your hand? I can see your hands. Pagdarasal ko kayo, pero pwede nyo po bang pagdasal to sa mga puso ninyo ngayon? Mismong kung saan kayo nakaupo, sabihin nyo, Jesus, I ask for forgiveness. I repent of my sins, Panginoon, pinagsisisihan ko itong lahat. At ngayon lumalapit ako, I come to you, recognizing you, Jesus, as my Lord, as my Savior. Help me, Lord, to overcome these trials. Help me, Lord, to approach it with joy. Help me, Lord, to have wisdom. And help me to persevere. Starting today, I promise to walk with you. Hawakan mo kong mahigpit at wag na wag mo kong bibitawan. Sa iyo ang buhay ko, O Diyos. In Jesus' name. Pwede mo nang ibaba ang iyong kamay. Para sa ating lahat, if this message has challenged you to embrace a new perspective so that you look into trials as gift from God, pwede bang tumayo ka ngayon? At sa pagtayo mo, sasabihin mo, Panginoon, I thank you. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa trials, Lord God. Salamat, Lord, dahil mas na-experience ko ang power mo in this situation. Thank you, Lord. If that is your heart's desire, stand up now and give Him the worship. Lord, we thank you. We stand amazed
Dahil sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na na-experience namin, kitang-kita namin, buhay ang Diyos namin, tapat ang Diyos namin. Lord, maraming salamat. Tunay ngang ikaw ay mabuti. Tunay ngang ikaw ay tapat. Kaya sa kabila ng lahat ng pagsubok at paghihirap, isa lamang ang aming gustong sabihin. Sa'yo, O Diyos, ang papuri. Sa'yo, O Diyos, ang pasasalamat. At kahit anong mangyari sa aming buhay, we will continue to worship and praise and honor God in the midst